Nahirapang nakasakay ang maraming commuter ngayong gabi kasunod ng tigil pasada. Pero giit ng MMDA, walang epekto ang transport strike. Ang grupong Manibela naman, magtitigil pasada ulit bukas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte. Pasado alas 6 ngayong gabi nang magsimulang dumami ang mga jeep na bumabiyahe sa Quezon City Circle. Kasunod yan ang ikinasang jeepney tigil pasada ng grupong Manibela. Dahil rush hour, mabilis na napupuno ang mga jeep kaya ang ilang commuter nahirapang makasakay pa uwi. Kanina umaga hindi naman mahirap sumakay kasi maga pa ako umalis eh. Marami pa namang jeep. Pero ngayon talagang kalahating oras naman kasi mahirap punuan naman mga jeep eh. Kasi tagal niyan, nakasabit yung ibang pasahero. Ibang-iba ang eksena ngayong gabi kumpara sa biyahe kaninang umaga. Hindi raw hassle ang pagko-commute kahit may tigil pasada. Wala na ngang traffic, menos gastos pa dahil may libreng sakay ang mga LGU gaya sa Quezon City at Maynila. Sumakay rin po ako ng libreng sakay kasi po mahirap mag-commute at wala pong mga masyadong jeep. Oo. Ngayon pa uwi ka? Maglilibreng sakay ulit po para po makatipid. Dahil dyan, git ng MMDA, bigo ang Manibela. Kung ang purpose po ng strike ay i-paralyze yung public transportation, well, nabigo po sila. Pero kung ang purpose po nila ay mapansin, siguro po nagtagumpay sila doon sa ganoong aspeto. Taliwas naman dyan ang tingin ng Manibela. Unang-una yung nag-suspend ka, ano pa yung ipaparalyze namin? Tapos naglibreng sakay ka pa. Hindi ho ba katangahan to? May kumita na naman hubar hito. Kurap talaga kayo. Ibinalagbag din ng grupong Manibela ang kanilang mga jeep na nagdulot ng pagbigat ng trapiko sa isang lane sa East Avenue, malapit sa tanggapan ng LTFRB. Nabad trip tuloy ang ilang motorista. Traffic boss, abala. Matapos niyan, sumugod ang grupo sa harap ng LTFRB. Sigaw nila, Makikipalato tayo sa 5 billion! 5 billion! ang tinutukoy na 5 milyong piso ay ang binunyag ng nooy nagpakilalang whistleblower na si Jeffrey Tumbado, dating opisyal ng LTFRB. Yan daw ang halagang kailangang bayaran ng mga operator para iligal na makakuha ng prangkisa, dagdag na ruta at special permit. Akusasyong binawi rin agad ni Tumbado kalaunan, pero ang grupong Manibela naniniwala pa rin sa paratang. Kung binawi po ba, ibig sabihin wala nang korupsyon doon sa ahensya? At kung binawi po ba, ibabalik na po yung mga tinuturong korap na tao? Kaya pala kami iniipit, laging may deadline kasi nga may korupsyon. Hindi dumalo sa dialogo sa Malacanang ang Manibela, kaya ngayong araw dumiretso sila sa Menjola para lumapit sa palasyo. Ang Pangulo, nagbibingi-bingihan po dito sa pagkakataon po na ito. Alam na po na may problema ng korupsyon na hindi pa rin niya sinuspend yung implementasyon ng PUBMP. Ilan sa mga tsuper na nakiisa wala raw pagsisisi kahit walang kinita ngayong araw. Hindi po kami nanghihinayang kung kami na may pipish out nila. Ganon din naman eh. Doon din naman pupunta yun eh. Desidido ang Manibela na ituloy ang tigil pasada bukas. Ayon sa isang ekonomista, may epekto ang transport strike. Impede yung movement, no? Yung ng mga tao, and there will also be somehow lost income, no, forgone income or productivity, no, for the days na mayroong mga ganito. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.